Ngayong Martes Santo, tila penitensya para sa maraming biyahero ang mabigat na traffic. Nakadagdag pa sa problema ang ilang aksidenteng naitala ngayong araw. Hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo ng marami dahil bukas, kasabay ng inaasang bulto ng mga sasakyang papalabas ng Metro Manila, ang pagkukumpuni naman ng ilang kalye ng DPWH o Department of Public Works and Highways. At live mula sa Makati may report si Ruth Cabal. Ruth? Chino, sa kinatatayuan natin dito sa bahagi ng Quirino Avenue sa May Magallanes, tumaluwag naman ang daloy ng trapiko dito. Pero ayon sa abiso ng MMDA Metro Base, yung bahagi ng Magallanes papasok sa South Luzon Expressway, moderate to heavy na daw ang lagay ng trapiko dyan. Yan ay simula na raw ng mga exodus ng mga biyahero papuntang probinsya kung saan karamihan nga ay magsuspenda ng kanilang Semana Santa. At kanina nga halos buong araw naranasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila. Mula alas 11 kaninang umaga, mabigat na daloy ng trapiko ang naranasan sa EDSA at sa ilan pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, bukod sa nagsimula na ang exodus ng mga bumabiyahe pa probinsya, nagkasabay-sabay raw ang mga aksidente sa EDSA. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, 17 aksidente ang naitala sa EDSA at 9 na sasakyan ang tumirik. May mga aksidente rin sa South Superhighway Quirino Avenue at iba pang pangunahing kalsada. Pero sabi ng MMDA, bukas inaasahan ng mas malaking bulto ng mga sasakyang palabas ng Metro Manila mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Siguro wag makipagsabayan sa rush na paglabas ng NLEX, SLEX. I-pacing nyo na lang yung oras ng paglabas. Problema rin bukas, gusto nang simula ng Department of Public Works and Highways ang road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. Sa Huwebes Santo pa sana sisimula ng repair pero nagpasabi raw ang mga supplier ng semento na tigil operasyon din sila. Kaya ang DPWH gusto nang mag-reblocking sa EDSA simula bukas alas 10 ng gabi. We'll see kung ano yung development bukas. Baka meron supplier available or baka pwede mag-adjust ng alas 12 ng gabi o alauna ng umaga. Dapat tapos sila ng Sabado de Gloria ng gabi o linggo ng Easter Sunday na umaga. Sinasamantala namin yung konti ang tao dito sa Metro Manila, of course konti ang traffic, para naman madaling matapos yung trabaho namin na inahabol namin. Sana before the opening of classes this June, matapos, ma'am. Chino, sa mga oras na ito ay nananatiling mabigat naman ang daloy ng trapiko doon sa northbound lane ng EDSA galing Buendia hanggang Q-Mart dyan sa pagkalampas ng Cubao. Meron din kasing mga bus terminal dyan. Samantala, tiniyak naman ng MMDA na full force ang kanilang 1,800 traffic personnel sa buong Metro Manila, lalo na daw sa Huwebes dahil yan yung bisita iglesia. Sa mga simbahan daw ay magde-deploy sila ng kanilang personnel, maging doon sa kilalang puntahan sa Grotto sa Antipolo ay magde-deploy sila ng mga tao sa mga kalsada papunta dyan at kahit pa doon sa papunta raw na Tagaytay na paboritong pasyalan naman. Chino. Ruth, desidido ba talaga yung DPWH na ituloy bukas ang reblocking kahit bukas din inaasahan ang bulto ng mga kababayan nating lalabas ng Metro Manila? Kanina kasi tinanong natin kung matutuloy ba yan kung walang clearance ng MMDA. Sabi ni Chairman Tolentino, kailangan nila ng clearance. Hindi sila pwedeng gumawaan ng road reblocking kung walang clearance. So baka nga daw pwedeng mapag-usapan yan kasi i-delay na lang by a few hours. Kasi ang kailangan naman ay mangyari ay matapos naman yan kasi may curing pa daw yan of about 3 days. Kumbaga papatuyuin yung kalsada. No? So dapat naman matapos yan by Easter Sunday. Kasi ang problema mo naman dyan, baka maabutan naman yung repair doon namang mga pauwi ng Metro Manila. Chino. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.